Umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-43 kabanata ng Jeremiah at magbabahagi ng salita ay si Pastor Joshua. Ang chapter 39 hanggang 45 ay tungkol po sa huling mga taon ng Juda at kung paano ang Jerusalem ay nasira na. At kung paano nasa lakay ang buong syudad. Nagkaroon ng malawakang pagkasira. Ngunit ang pinakamalala sa lahat ay ang pagkamatay ng hari na itinalaga ng Babylon. Ang dahilan ng kanilang pagkamatay ay dahil sa mga politikal na kadahilanan. Ayaw ng mga taga-Juda na isuko ang kanilang sarili sa mga sa Babylonia, pagkus ay pinili na tumakbo sa Ehipto. Bandang huli si Johanan, kinuha ni Johanan ang lahat ng mga dinilang bihag kasama niya. Pinatay ni Ishmael ang mga pinuno. Pagkatapos tumakbo, sunod sa kanya si Johanan. Dinakip ni Ishmael ang mga tao upang sana dalhin sila sa Amon, ngunit sila ay nadatnan ni Johanan. Saka dinala ang mga taong ito sa piling niya. Pinili nilang sumunod kay Johanan. At sa chapter 42, si Johanan, ang lahat ng mga pinuno ng hukbong kasama niya at ang lahat ng mamamayan mula sa nakahamak hanggang sa pinakadakila ay pumunta kay Jeremiah upang hingin ang tugon ni Yahweh. Ngunit nabanggit sa chapter 42 verse 10 na umabot ng 10 araw bago nagpahayag ang Panginoon. Dito makikita natin kung bakit hindi si Johanan mismo ang nanalangin sa Panginoon. Mapapansin natin dito na gayong dumulog siya kay Jeremiah upang manalangin kay Yahweh, ang puso niya ay hindi handa na pakinggan ang salita ng Panginoon. Sinabi na ni Johanan na kung ano man nasasabihin ng Panginoon ay kanilang susundin at pakikinggan. Kung kaya naman si Jeremiah ay nangusap sa kanila ayon sa kung anong sinasabi ng Panginoon.
Sinabi ni Jeremiah sa kanila na huwag silang pumunta sa Ehipto dahil sila ay mamamatay lamang doon. Ang mga taong kasama ni Johanan ay ang mga natirang lipi mula sa Juda. Mahihinuha natin na ang mga taong kasama ni Johanan ay kakaunti lamang dahil sila ang mga natirang lipi mula sa Juda na tatakas sana papuntang Babylonia at Ammon. Sinasabi ni Jeremiah sa kanila na dapat silang makinig sa sinasabi ng Diyos at huwag pumunta sa Ehipto. Kung sila ay pupunta sa Ehipto, makakaranas lamang sila ng taggutom, ng digmaan at salot. Ito ay tila pagsasabi sa kanila na gayong takot sila sa maaari nilang maranasan sa iba pang lugar. Hindi rin magiging maganda ang kanilang kahihinatnan kung sila ay pupunta sa Ehipto. Lahat ng maninirahan doon ay mamamatay sa digmaan, sa gutom at sa salot, walang makakaligtas sa kanila, sabi sa verse 17. Ito ang sinabi ng Panginoon. Ngunit anong ginawa ng mga taga-Juda? Sila ba ay nakinig? Hanggang huli ay tumanggi silang makinig. Verse 18. Natatakot silang pagigantihan ng mga taga-Babylonia dahil sa ginawa ni Ishmael kay Gedalias na inalagay ng hari ng Babylonia bilang gobernador ng Juda. Ito ay nasa huling taon na ng mga taga-Juda at iilan na lamang ang mga kataong natira noon. Kung tutuusin, ang dapat ay makinig siya sa salita ng Panginoon, ngunit sa huli ng lahat ng ito ay pinili niya pa rin na hindi makinig. Ito ay dahil takot na takot siya sa mga taga-Babylonia. Ang wika ng Diyos ay huwag silang lumisan sa Juda, ngunit hindi sila nakinig dahil sa takot sa mga taga-Babylonia. Ang nais niyang madinig mula sa Panginoon ay mas maigi na kung sila ay pumunta sa Ehipto. Ang natatanging paraan para sa kanila, lalo na sa pananaw ng tao, ay ang tumakbo sa Ehipto. Kung sila ay mananatili sa Ehipto, maaari silang maisalba. Yon ang pananaw ni Johanan at ng mga taong kasama niya. Ngunit sinabi ng Diyos sa kanila na kung sila ay pupunta sa Ehipto, sila ay mamamatay. Sila ay magdurusa. At ang lahat ng mga sakuna na sinusubukan nilang takasan ay mangyayari din sa Ehipto dahil ang kalooban ng Diyos ay ang dapat silang mamalagi sa Juda. Hindi dapat sila pumunta sa Ehipto. Chapter 42.
Hindi sila nakinig. Sa verse 21 at 22, ipinahayag ko naman ito sa inyo ngayon, subalit hindi ninyo tinutupad ang ipinapasabi ko. Ngayon nga'y tinitiyak ko sa inyo na kayo'y mamamatay sa digmaan, sa gutom at sa salot na aking ipadadala sa lugar na ibig ninyong puntahan. At ngayon, sa chapter 43, tingin ba ninyo ay maisasalba sila ng Ehipto? Tingin ba nila ang Ehipto ay isang lugar na dapat nilang takbuhan o kaya'y puntahan? Sinasabi ng Diyos na hindi. Sa chapter 43, sinasabi dito na hindi maprotektahan ng Ehipto ang mga taga-Hudyo. Hindi maisalba ng mga taga-Ehipto ang mga Hudyo. Ito ang pinakapangunahing problema pagdating sa mga Hudyo. Sa tuwing sila ay nakakaharap ng mga problema, ang nais nila ay pumunta sa Ehipto. Sa tuwing sila ay nakaharap ng mga sakuna, pinipili nilang pumunta sa Ehipto, ngunit hindi ito ang kalooban ng Diyos. Madalas sa parehong paraan, ang mga taga-mundo, kung sila ay nagkakaroon ng problema, pinipili nilang tumakbo o kaya ay sumangguni sa paraan ng mundo. Ngunit sinasabi ng Diyos na hindi dapat ganito. Ngayon dito sa inaaral natin, bakit kakaunti na lamang ang mga taga-Juda? Iyon ay dahil sa kanilang pagkakasala, iyon ay dahil sa hindi nila pakikinig at pagsunod sa Diyos. At bandang huli nga ay pinili pa nilang tumakbo sa Ehipto. Pinaalalahanan na sila ng propeta, ngunit hindi pa rin sila nakinig. Kaya sa chapter 43, nabanggit po dito na ang mga taga-Juda ay tumakbo nga o kaya ay pumunta sa Ehipto. Mahahati po natin ang kabanatang ito sa dalawang parte. Una ay sa verse 1 to 7. Ang mga Hudyo ay hindi nakinig sa salita ng Diyos. Verse 1, nang masabi na ni Jeremiah ang lahat ng ipinapasabi ni Yahweh sa mga tao, sinabi sa kanya ni Azarias, anak ni Hosayas, Johanan sa anak ni Kariat ng mga lalaking mayabang. Sinasabi dito na ang lahat ng mga sinungaling na propeta ay wala na. Dati nang sinabi ni Jeremiah kay Zedekiah dati na kung nasan na ba ang mga propetang sinungaling. Dahil ikaw ay nakikinig sa kanilang mga salita, bakit hindi ka na lamang sa kanila dumulog? Ngunit sa kanyang pakikinig sa kanila, si Zedekiah ay nadakip ng mga taga-Babylonia. At ang mga propetang sinungaling ay nagsitakbuhan at nagsitakas. Kung kaya naman nagtanong si Jeremiah kung nasaan ang mga propetang iyon. Sila ay lumisan dahil nagdulot lamang ng kapahamakan ang kanilang mga salita. Ngunit bandang huli, si Zedekiah ay hindi pa rin nakinig kay Jeremiah. Kahit sa pagbagsak ng Juda, pagbagsak ng Jerusalem, pinili pa rin ang mga tao na hindi makinig sa sinasabi ni Jeremiah.
Ngunit sa biyaya ng Diyos, siya ay patuloy pa rin na nangungusap sa mga tao sa pamamagitan ni Jeremiah. Sa verse 1, nabanggit dito na sinabi ni Jeremiah ang lahat ng ipinapasabi ni Yahweh sa mga tao. Yahweh sa English ay the Lord their God. Dito ay idinedeklara pa rin ng Diyos na siya pa rin ang Panginoon ng mga Hudyo. Hinayaan ng Diyos ang mga taga-Babylonia na dakipin ang mga Hudyo, ngunit naroon na siya pa rin ang Panginoon ng mga taong ito. Hindi siya nagbabago. Hindi sila tinatanggihan ng Diyos gayong sila ay nagkasala na. Naroon pa rin na ang Diyos ay handang maging Diyos nila. Ang Diyos ay mabuting Diyos. Kahit na naroon ang paghahatol at pagpaparusa dahil sa kanilang mga kasalanan. Kahit na napakatigas ng kanilang ulo at hindi nakikinig, nais pa rin ng Diyos na magpaka-Diyos sa mga Hudyong ito. Verse 2, Johanan na anak ni Kareah at ng mga lalaking mayayabang, sinungaling, ikaw ay hindi sinugo ni Yahweh upang sabihin sa amin na huwag kaming manirahan sa Ehipto. Sinulsulan ka lamang ni Baruch na anak ni Nerias laban sa amin upang ibigay kami sa kamay ng mga taga-Babylonia. Sa gayon, papatayin nila kami o kaya'y dadalhing bihag. Verse 2 at 3. Paano ito nangyari? Ito ay dahil si Johanan ay takot na takot sa mga taga-Babylonia. Hindi niya mapagkatiwalaan ang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ni Jeremiah. Iyon ay dahil puno siya ng takot. Kahit saan man siya mapunta at sa mga sitwasyong naranasan niya, siya ay puno ng takot. Kung kaya naman bandang huli ay binantaan niya si Jeremiah at tinawag siyang sinungaling. Nabasa lamang natin kahapon kung paanong si Johanan ay dumulog kay Jeremiah at nagsabing kanilang papakinggan kung ano man ang sinasabi ng Diyos. Ngunit dito sa chapter 43, nagsimula na siyang magsabi na sinungaling si Jeremiah. Naroon ang kanyang pagbibintang na ang mga salitang sinasabi ni Jeremiah ay mula lamang kay Baruch na anak ni Nerias. Ikaw ay nagsisinungaling, ang mga salitang sinasabi mo ay sulsol lamang ni Baruch. Ganito ang pagbibintang ni Johanan. At ang lahat ng ito ay para lamang kami dalhin sa mga kamay ng mga taga-Babylonia. Sa verse 4, si Johanan, ang lahat ng pinuno ng hukbo at ang mga tao ay hindi nakinig sa mensahe ni Yahweh. Ipinasya nilang umalis sa Juda. Ang nais ng Diyos ay dapat silang manatili sa Juda, ngunit hindi sila nakinig. Ang lahat ng mga tao doon, kasama na si Johanan, ay hindi nakinig. Si Johanan at ang mga pinuno at ang lahat ng mga tao ay hindi nakinig. Bandang huli ay hindi pa rin sila nakinig sa Diyos.
pinili pa rin nila na hindi makinig sa salita ng Diyos. Kung tutuusin, kahit na makaranas ng iba't ibang sakuna o kaya mahirap na sitwasyon ang tao, hindi ibig sabihin nito na handa na silang makinig sa salita ng Diyos. May mga taong ang nais lamang nilang pakinggan ay mga salitang nagbibigay kapayapaan o kaya nagbibigay pagpapala o kaya mga bagay na umaayon sa nais nila. Verse 5, tinipon ni Johanan at ng mga pinuno ng hukbo ang lahat ng nalabi na nagbalik sa Juda mula sa mga bansang pinagtapunan sa kanila. Mga lalaki, mga babae, mga bata, mga anak na babae ng hari at ang mga taong ipinagkatiwala ni Nebuzaradan. Ang pinuno ng mga bantay kay Gedalayas na anak ni Ahikam at apo ni Safan, kabilang din dito sina propeta Jeremiah at Baruch. Verse 5 at 6. Kung tutuusin, ang lahat ng mga taong ito ay naipakalat sa iba't ibang mga bansa, ngunit sila ay nakabalik sa Juda. Ang lahat ng mga ito ay nagnais na manatili sa Juda. Sa verse 6, nabanggit din dito ang mga anak na babae ng hari at ng iba pang mga katao. Ang lahat ng mga taong ito ay handa na manatili o na bumalik at manatili sa Juda. Lahat ng mga taong ito ay ayaw sanang pumunta sa Ehipto. Ngunit bandang huli sila ay napilitan na pumunta sa Ehipto. At sa verse 7 nga, hindi sila nakinig sa mensahe ni Yahweh at sila ay nagpunta sa Ehipto. Una nilang narating ang Taphnes. Ito ay malapit sa ilog ng Nile, sentrong bahagi ng Ehipto. Ito ay dahil hindi sila nakinig sa mensahe ng Panginoon na manatili sa Juda. Ang lahat ng mga nalabing lipi ng Juda ay hindi nakinig sa salita ng Diyos. Sa verse 6 to 13, makikita po natin dito ang prophetic action ni Jeremiah. Verse 8 to 13. Kung tutuisin, ito ay propesiya. Propesiya tungkol sa Ehipto, kung paanong ang Ehipto ay madadakip at masisira din, lalo na ng mga taga-Babylonia.
Ang lahat ng mga sakuna na pinaplano ng Diyos ay mangyayari din sa Ehipto. Sa verse 8, sa toughness ay nagpahayag si Yahweh kay Jeremiah. Makikita natin dito na ang Diyos ay ang pinakamakapangyarihang Diyos at Diyos siya ng lahat ng mga lupain. Ang Diyos ay nangusap pa rin kay Jeremiah gayong sila ay nasa Ehipto. Sila ay nasa toughness. At ang salita ng Diyos ay naroon pa rin kay Jeremiah. Pagkatapos ay sinabihan si Jeremiah na gawin ang prophetic action at ipahayag ang kanyang propesiya para sa Ehipto. So verse 9, kumuha ka ng ilang malalaking bato at ibaon mo sa daan ng papasok sa palasyo ng Faraon sa Taphnes. Ang mga malalaking bato na ito, sa verse 10, sabihin mo sa kanila, sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang Diyos ng Israel. Dadalhin ko ang aking lingkod na si Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia at ang kanyang trono ay ilalagay niya sa ibabaw ng mga batong ito na aking ibinaon. Ilalatag niya sa ibabaw nito ang kanyang tolda. Nakikita natin dito na ang turing ng Panginoon kay Nebuchadnezzar ay kanyang lingkod. Dadalhin ko ang aking lingkod na si Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia at ang kanyang trono ay ilalagay sa ibabaw ng mga batong ito. Ibig sabihin, ang hari ng Babylonia ay pupunta sa Ehipto. At sa Ehipto nga ay kanyang papalawakin o kaya ilalatag ang kanyang tolda. Ang kaharian ng Babylonia ay maitatatag sa mga bato na ibinaon ni Jeremiah. Ang hari ng Babylonia ay maglalatag ng kanyang palasyo sa Ehipto. Verse 11, pagkatapos ay sasalakayin niya ang Ehipto at papatayin ang mga dapat mamatay, bibihagin ang dapat bihagin at papatayin ang itinakdang mamatay sa digmaan. Tumutukoy ito sa lahat ng mga taga-Ehipto. Kasama na ang mga Hudyo na piniling tumakbo papuntang Ehipto. Kung matatandaan po natin, nabanggit sa nakaraang chapter na ang lahat ng uri ng digmaan, gutom at salot ay mangyayari din sa Ehipto. Kaya naman nabanggit sa verse 11, nasasalakayin ng Babylonia ang Ehipto, papatayin ang mga dapat mamatay, at maraming mamamatay sa digmaan. Verse 12, susunugin niya ang mga templo ng mga Diyos-Diyosa ng Ehipto, gayon din ang mga gusali at bibihagi ng mga Diyos. Lilinisin niya ang lupain ng Ehipto gaya ng paglilinis ng isang pastol sa kanyang kasuotan upang maalis ang mga pulgas. Kung maganap na niyang lahat ito, matagumpay niyang lilisanin ang Ehipto. Ang hari ng Babylonia ay pupunta sa Ehipto at kanyang dadakipin ang lahat ng mga naroon.
Ang lupain ng Ehipto ay magiging tulad ng panlabas na kasuotan ng hari ng Babylonia. Narito parang sinasabi ng Diyos na kung iniisip ng mga Hudyo na sila ay makakaligtas sa kanilang pagpunta sa Ehipto, sinasabi ng Diyos na ang taga-Babylonia o ang hari ng Babylonia ay tutungo pa rin doon upang sila ay salakayin at pahirapan. Susunugin maging ang templo ng mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. Gigibain ang templo ng Diyos-Diyosan ng Ehipto. Gigibain din ang mga haliging itinuturing na sagrado sa Ehipto at susunugin ang lahat ng templo ng mga Diyos-Diyosan doon. Sinasabi dito ng Diyos na hindi kayang protektahan ng Ehipto ang mga tao. Mga kapatid, ito ay isang bagay na dapat nating pakatandaan sa ating pagharap ng mga politikal na problema, mga pagbabago sa politika, mga pagbabago sa mundo. Kanino tayo aasa? Saan tayo aasa? Sa internet, maraming mga tao ang nagsasabi na ang mundo ay maganda, ang Ehipto ay maganda, ang paraan ng mundo ay maganda. Ngunit tayo po ba ay nakikinig sa salita ng Diyos? Paanong gayong naroon na ang salita ng Diyos ngunit hindi pa rin tayo nakikinig at hindi sumusunod? Maaaring naroon na tumitingin pa rin tayo sa mundo. Pagkatapos ay dudulog sa Diyos at magsasabi sa Kanya na, Panginoon, tulungan mo ako, naway mangusap ka sa akin. Ngunit sa ating pakikinig sa salita ng Diyos, maaaring hindi iyon ang nais nating madinig mula sa Kanya. Pagkatapos tayo ay mapupuno ng takot. At sasabihin hindi iyon ang wika ng Diyos, hindi iyon ang salita ng Diyos. At kahit ano pa mang sabihin maging ng simbahan ay hindi totoo, iyon ay mali. Narito tayong nagpapahayag ng salita ng Diyos, at ang Diyos ay nangungusap pa rin sa atin sa mga panahon na ito. At kahit ano pa mang sabihin natin dito ay mula sa salita ng Diyos, mula sa katotohanan na nagmumula sa Biblia. Ngunit tayo po ba ay handang makinig? Maraming mga taong ayaw makinig. Bakit hindi sila nakikinig? Iyon ay dahil sila ay puno ng takot. Sila ay puno ng takot. Halimbawa, si Johanan ay takot na takot sa Babylonia. Si Zedekiah ay takot na takot din sa Babylonia. At si Zedekiah ay takot din sa mga Hudyo na nasa Babylonia. Pagkatapos kay Gedalias, bakit hindi siya dumulog sa Diyos? Iyon ay dahil ayaw niyang makinig sa Kanya. Kung kaya naman pinili niyang hindi na lang magtanong sa Panginoon. Pagkatapos nabasa natin ang tungkol kay Johanan, siya ay nanalangin at tumulog kay Jeremiah upang dinggin ang salita ng Diyos at nagsabi na papakinggan niya kung ano man ang sasabihin ng Panginoon, ngunit bandang huli ay hindi pa rin siya nakinig. Ganito po ang kondisyon ng tao, ganito ang uri ng puso ng tao. Naroon na nais pa rin ng Diyos na magpakadiyos sa ating mga buhay, tulad ng kung paanong ninais niya pa rin maging Diyos sa mga Hudyo. Bandang huli, ang habag at biyaya ng Diyos ang siyang pa rin na isa katuparan, at ang kalooban niya ang siya pa rin nangyari. Kaya mga kapatid, tayo po ba ay handang makinig? Tayo po ba ay handang makinig? Naway tulungan tayo ng Diyos. Totoong dapat po tayong makinig. Hindi tayo kayang protektahan ng mundo.
Sinasabi ko sa inyo na walang anuman dito sa mundo ang makakapagbigay ng proteksyon at satisfaksyon sa atin. Ang tunay na proteksyon ay nasa salita ng Diyos, nasa katotohanan ng Diyos. Ang tunay na makatutulong sa atin ay ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, kung kaya naman dapat tayong sumunod sa Kanya, maniwala sa Kanya, at makinig sa Kanyang mga salita. Naway tanggalin ng Diyos ang lahat nating mga takot at tulungan tayo. Ang ating Diyos, ang Diyos ng hari ng langit at lupa, tayo po ay manalangin na ang puso natin ay manumbalik sa Diyos.
Panginoon, naway tulungan mo ang bawat isa sa amin upang kami ay manatiling matatag sa iyong mga salita. Alam namin, O Diyos, na Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ngayong umaga, nais naming dumulog sa iyo at nais naming matanggap ang iyong mga salita. Sa tuwing ang mga propeta, ang mga otoridad, o kaya maging ang aming mga asawa ay nangungusap sa amin, maaaring kami ay puno ng takot tulad ni Zedekiah, ni Johanan, o kaya ni Gedalias. Kung tutuusin, si Johanan ay takot sa Babylonia, na gayong nadinig niya ang salita ng Diyos mula sa propeta ay hindi pa rin siya nakinig. Ngayon ay ilagay natin ang ating kamay sa ating puso at siya sa atin kung saan tayo natatakot, ano ang ating kinatatakutan. Kung tayo po ay pinapaalalahanan ng banal na Espiritu, maaari nating sabihin sa Diyos, Oo Diyos, mayroon akong takot pagdating sa bagay na ito. Maaari po natin itong sabihin sa Panginoon. Sa pagkakataong ito, maaaring ipinakita ng banal na Espiritu sa atin kung paanong tayo ay natatakot sa tao, natatakot pagdating sa seguridad, natatakot pagdating sa magiging kahinatnan ng ating pinansyal na aspeto ng buhay. Maaari po tayong dumulog sa Panginoon. Panginoon, kami ay narito, nais naming sabihin sa iyo, sa kaloob-looban namin, O Diyos, kami ay puno ng takot. Kami ay takot sa tao, takot sa pagkabigo, takot sa pagkatalo, takot sa maaaring paghihirap sa mundong ito, at labis na nagagambala pagdating sa kinabukasan. Totoo, Diyos, na kami ay puno ng takot, kung kaya naman tuwing kami ay nahaharap sa mga problema, ay nawawalan kami ng pagtitiwala sa iyo. Nadinig na namin ang iyong mga salita, ang iyong mga pagtuturo, ang mga salita ng mga otoridad, ng mga propeta, ng mga aming mga asawa. Nadinig na namin ang bawat propesiya, ang bawat mong pangako para sa mundong ito, para sa aming komunidad. Ngunit, naroon pa rin na kami ay pinapahirapan ng mga takot na mayroon kami. Kung kaya naman ngayon, O Diyos, ginagawa namin ang aksyon na ito upang ipanalangin na tanggalin ang lahat ng mga takot na ito. Atin pong isuko sa Diyos ang lahat ng mga takot na ito. Panginoon, nakikita mo ang kamay ng bawat isa. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aming dinedeklara na ang lahat ng mga takot na ito ay mawala sa aming buhay. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ng mga ito, magmula man ito sa aming mga ninuno, takot man, O Diyos, sa seguridad, dalangin ko, O Diyos, na ang lahat ng mga takot na ito ay mawala sa buhay ng bawat isa. At ang kapayapaan lamang ng Diyos ang manatili sa buhay ng bawat isa. Kapayapaan mo, O Diyos, ang mamalagi sa bawat isa. Hindi na kami mapapahirapan pa ng aming mga takot at hindi na kami mapipigilan nito sa pagsunod sa iyo. Panginoon, naway mapuno ang bawat isa ng iyong pag-ibig. Kami ay dumudulog sa iyo, O Diyos. Nais naming matuto mula sa iyo. Sa tuwing ang iyong mga lingkod ay dumudulog sa iyo, o kaya'y nangungusap sa amin ang aming mga otoridad, ang mga asawa, ang aming mga pastor, ang mga propeta, naway matuto kami mula sa nangyari ni Johanan, na maging handa pa rin na makinig sa salita ng Diyos.
Maaari po tayong manalangin na siguro kamakailan lamang ay may mga otoridad, mga cell leader tayong sinubukan tayong paalalahanan pagdating sa ilang mga bagay. Ngunit ayaw nating makinig. Maaari po nating ipanalangin ito. At naway tulungan tayo ng Diyos na magkaroon ng pananampalataya at pagtitiwala upang makinig sa kanyang mga salita. Panginoon, naway bigyan mo kami ng pagpapakumbaba o Diyos upang kami maging handa na maniwala sa mga taong ipinapadala mo sa aming buhay upang mangusap sa amin, sa leader man yan, pastor o kaya ay mga propeta, aming mga asawa, naway maging handa kaming makinig. Panginoon, ang lahat ng ito ay dahil sa iyong habag at biyaya. Bigyan mo kami o Diyos ng pusong handang makinig, mapagpakumbaba, handang makinig sa iyong mga salita. Mga kapatid, kahit na tayo ay mahina, tayo ay tutulungan ng Diyos. Maaari po tayo maghanap ng kapareha. Maaari po ninyong ibahagi kung ano ang mga bagay na inyong naranasan. Anong katagumpayan sa buhay ang inyong naranasan dahil sa inyong pakikinig sa salita ng Diyos?
Panginoong Hesus, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Kayo man ay narito online o on-site. Maaaring naranasan ninyo ang himala na mula sa Diyos. At sa lahat ng mga ito, Panginoon, kami ay nagpapasalamat. Dahil alam namin, O Diyos, na sa aming pakikinig sa iyo, kami ay iyong pagpapalain, ang aming buhay ay mapagpapala. At kung kami ay handang magpakumbaba, dumulog sa iyo, makikita namin ang iyong kamay ng biyaya na kumilos sa aming buhay. Panginoon, ikaw ang Diyos ng pag-ibig, ikaw ang Diyos ng lahat ng mga kamangamangang bagay. Kung tayo po ay handang makinig, tayo ay mapagpapala. Ngayon ay siyasatin natin ang ating mga puso. Ang pagkikinig ay nangangahulugan ng pagpapala. Ang pagkikinig ay magdudulot ng mas madami pang pahayag mula sa Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay dumulog sa Diyos ngayon. Siyasatin ang ating mga puso. Kung ako ay tunay naniniwala na ang pagkikinig sa Diyos ay magdadala ng pagpapala at magdadala ng himala mula sa Diyos, bakit naroon pa rin na hindi tayo handang makinig? Bakit pinipili pa rin nating hindi makinig? Hingan natin ng tawad sa Panginoon ang pagkakasalang ito. Sa tuwing inaayawan natin ang mga pagpapaalala ng ating mga otoridad, ng ating mga asawa, ng mga pastor, ng mga propeta, bakit hindi tayo handang makinig? O handa lang ba tayo makinig sa kung anong nais nating pakinggan? O tayo ay handa lamang makinig sa mga bagay na tingin natin ay mabuti para sa atin? Ipanalangin natin na tayo ay mapaliwanagan ng banal na Espiritu. Dahil kung hindi, tayo ay mapupuno lamang ng ating kayabangan at labis na pagtataas ng sarili. Maaring ang una nating tugon sa tuwing tayo ay sinasabihan na bakit hindi tayo nakikinig, sinasabi natin na hindi yun totoo. Naroon ang pagdadahilan natin na tayo ay nakikinig at dati ay nakikinig naman tayo. Ngayon ay idalangin natin sa banal na Espiritu na tayo ay tulungan. Panginoon, sa tulong mo lamang kami magtatagumpay at makakapakinig ng tama. Panginoon, ang mga Israelita ay puno ng pagre-rebelde, napakatigas ng kanilang ulo, napakayabang. Ngunit dahil sa iyong pag-ibig, dahil sa iyong habag at bayaya, ay pinili mo pa rin, O Diyos, na maging Panginoon sa mga taong ito.
Dahil sa iyong pag-ibig, dahil sa iyong habag at biyaya, kung kaya naman ang mga Israelita ay naisalba pa rin hanggang ngayon. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Panginoon, naway patawarin mo kami. Panginoon, kami ay humihingi ng tawad. May mga pagkakataon na paulit-ulit ang aming mga kamalian, paulit-ulit ang hindi namin pakikinig. Sa pang-umagang debosyon, Panginoon, naway patawarin mo kami sa pagkakataong ito. Sa tuwing ang buhay namin ay nakakaharap ng mga problema ng kadiliman sa buhay, sa aming pagharap ng mga problema at mga sakuna, naniniwala kami, O Diyos, na may mga pagkakataon na nagaganap ito dahil sa aming pagkakasala. May mga pagkakataon, O Diyos, na kami ay nagrereklamo lamang sa iyo imbes na makinig sa iyong mga salita, makinig sa iyong mga payo. Panginoon, naway patawarin mo ako. Panginoon, totoong kami ay puno ng kayabangan, kami ay puno ng kasamaan. Totoong hindi kami handang makinig. Bilang kaibigan, bilang otoridad, bilang asawa, at kahit pa sa mga pagkakataon ng mga taong ito ay pumupunta sa aming buhay upang kami ay paalalahanan, upang mangusap sa amin, kami ay hindi handang makinig. Amin lamang pinoprotektahan ang aming sarili at hindi makikinig. Panginoon, naway patawarin mo kami. Panginoon, patawarin mo kami. Tayo ay manalangin sa Diyos ngayon. Panginoon, may mga pagkakataon na nais lamang naming manatili sa aming seguridad, sa aming comfort zone. Tayo ay manalangin sa Diyos.
tayo ay humingi ng tawad sa Diyos, gamitin natin ang pagkakataong ito na humingi ng tawad sa Diyos. Naway bigyan niya tayo ng tenga na handang makinig. Panginoon, maraming salamat sa iyong habag at biyaya, sa iyong habag na upang kami patawarin. Panginoon, naway tulungan mo kami. Tulungan mo kami, O Diyos, na pamuhay ng totoo at tama. Si Johanan ay takot na takot sa mga taga-Babylonia kung kaya naman hindi siya natutong makinig. Panginoon, kami ay takot sa kamatayan, takot sa paghihirap, takot maging sa multo, takot sa sakit at karamdaman, takot sa tao, takot sa kung anong sasabihin ng iba, takot sa kung paano kami tinitignan ng iba. Panginoon, kami ay takot sa maraming mga bagay, ngunit sa lahat ng ito ay wala kaming banal na takot sa iyo. Kung kaya, Panginoon, patawarin mo kami. Patawarin mo kami sa sobra naming takot na mayroon kami, na kinaligtaan na naming magkaroon ng banal na takot sa iyo. Kung kami ay may tunay na takot sa iyo, dapat sanang kami ay nakikinig na sa iyong mga salita at sa iyong mga payo. Ngunit, O Diyos, narito pa rin na tinatanggihan naming makinig. Madalas, tayo ay namumuhay sa ating sariling pag-iisip. Kung kaya, Panginoon, patawarin mo kami. Panginoon, tulungan mo ang bawat kapatiran na naritong handang manumbalik sa iyo. Dahil kung kami binibigyan ng pagkakataon na magbago, dapat na namin itong gawin at dapat na namin itong sundin. Hindi mo lamang ako tinutulungan, O Diyos. Narito kaming handang makinig at gamitin ang aming buhay upang makinig sa iyo at sumunod sa iyo. Mga kapatid, atin pong ipanalangin ang ating mga sarili. Sabihin natin sa Diyos na tayo ay handang makinig. Sabihin natin sa Kanya na tayo ay handang makinig. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Panginoon, totoo na nais ka naming mahalin. Panginoon, maraming salamat sa pagiging Diyos namin kahit na kami ay nasa pinakamahirap na posisyon ng aming buhay. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo dahil sa iyong pagbibigay sa amin ng habag at biyaya at binibigyan kami ng pagkakataon na humingi ng tawad. Panginoon, nais naming magkaroon ng banal na takot sa iyo. Panginoon, bigyan mo kami ng puso na mapagpakumbaba
Bigyan mo kami ng tenga na handang makinig. Mga kapatid, tayo ay manalangin sa Diyos at hilingin na punuin tayo ng kanyang pag-ibig. Naway ang pag-ibig ng Diyos ay manatili sa atin, hindi lamang tayo makikinig ng minsan, bagkus ay makikinig lagi. Panginoon, handa kaming makinig sa iyo, handa kaming sumunod sa iyo, handa naming buksan ang aming mga tenga at puso sa iyo. Naway ang bawat mong salita ay seryosohin namin at protektahan mo ang aming puso. Kami ay nangangako, O Diyos, na kami ay lagi nang makikinig sa iyo. Panginoong Diyos na nasa langit, naway patawarin mo kami, O Diyos, sa hindi namin pagkikinig sa katigasan ng aming ulo. Patawarin mo kami, O Diyos, sa tuwing kami ay nakakalimot sa iyo. Naway patawarin mo kami, O Diyos, sa tuwing nalilimutan namin ang mga kasamaan na aming ginagawa. Panginoon, patawarin mo ang bawat isa rito. Ngayong umaga, O Diyos, bilang senior pastor ng simbahang ito, sa posisyon na mayroon ako ngayon, posisyon na makapagtanim ng puno ng buhay, naway patawarin mo ang bawat isa sa amin. Patawarin mo kami, O Diyos, sa mga pagkakataon na ayaw namin makinig. Patawarin mo kami sa bawat naming kahinaan. Patawarin mo kami, O Diyos, sa labis na takot na mayroon kami. Patawarin mo kami, O Diyos, kung kami mga tao na hindi pa rin nakikinig sa iyo. Tulad ng sinabi ni Jeremiah, na kung saan wala ni isa ang handang makinig sa Diyos. Panginoon, ito ang aming sitwasyon. Kaya Panginoon, naway patawarin mo kami.
Naway manatili ang iyong habag at biyaya sa amin. Hindi mo lamang pinapatawad ang aming mga kasalanan, bagkus ay pinapaulanan din kami ng iyong habag at biyaya dahil ang nais mo ay upang kami maging iyong mabuting lingkod at magiging iyong mga puno ng buhay. Panginoon, bigyan mo kami ng habag at biyaya upang kami ay lumisan sa aming mga takot. Bigyan mo kami ng habag at biyaya upang kami ay maging iyong mabuting lingkod. Na dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, kami ay makukumpleto sa iyo. Panginoon, bigyan mo kami ng puso na handang maturuan. Na sa tuwing kami ay lalakad sa iyong mga salita, naroon kang tutulong sa amin. Tulungan maging ang mga mahihina. Panginoon, naway tulungan mo ang bawat isa. Tulungan mo, O Diyos, sa mga tao na nangihina. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pagpapaalala sa amin. Bigyan mo kami ng tenga na handang makinig upang kami ay laging maturuan. Banal na Espiritu, naway kumilos ka sa aming mga buhay ngayon. Buksan mo, O Diyos, ang aming mga tenga. At maging sa mga pagkakataon ng paghihirap, kami ay maging handang makinig, maging mga lingkod mo na handang makinig. Panginoon, bigyan mo kami ng habag at biyaya. Bigyan mo kami ng pagpapala sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.